Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Senator Amy Marcos sa isa po niyang panayam na totoo yata na nabudol yung 31 million. Alam nyo, madaling sabihin na nabudol, no? Pero ito po si Senator Amy, ate yan, ha? Ito ang mali dito sa mga to, sa mga Marcos loyalists. Ang sinasabi nyo, actually, ang binabanatan ni Senator Amy for the longest time. Mukhang ngayon lang siya bibira talaga sa kanyang kapatid. Pero the longest time, ang binabanatan ni Senator Amy, si Martin Romualdez. Pero kayo, dahil nahalata kayo, hindi kayo Marcos supporter eh. Martin Romualdez supporter kayo, no? Nahalata kayo kasi bumibira kayo kay Senator Amy. Samantalang ang gusto ni Senator Amy, maitama yung mga pagkakamali ng kanyang kapatid. Kaya niya po nilalantad yung gustong gawin ni Martin. Biruin ninyo, tama yun si Senator Amy. Ilang dekada po silang siniraan. Dekada po silang siniraan. Di po ba? Tama yun eh. Tapos nabigyan sila ng second chance. Sa pamamagitan ng yan nga. Hindi lang naman po sa eleksyon itong pinag-uusapan eh. Buhat po nang umupo si Pangulong Duterte, nakikipag-alyansa na yung mga Marcos. In fact, yung mga vlogger nyo ngayon, panay Duterte po yan. Sabihin nyo yung mga sikat na vlogger ng BBM vlogger, panay po Duterte vloggers po yan. Akala ko nga Duterte yung mga yan. Nabigla ko eh. O yung pong dinikit nyo ng dinikit yung mga Marcos sa Duterte na sila yung apparent heir, itong si Bongbong Marcos. Yan. At talagang yung mga vlogger na nagkunwaring mga Duterte para sa ganun kuha na nila yung Duterte na isa lang yung Duterte at mga Marcos. Ganun talaga eh. Ganun po nagsimula yan eh. Kasama yan si Mike Abe na Duterte. Yan yung sinasabi sa inyo ni Senator Amy. Nabigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Pero ang pinili nyong maging kakampi ngayon, yung mga dilawan na sila po yung kalaban ng mga Marcos. Sila yung nagpatalsik sa inyo. Sila yung mga nanira sa inyo ng walang humpay. Yung kakampi ninyo na mga Duterte, yun po yung pinipilit nyong sinisira. Ayan ang katotohanan. O ngayon, anong sabi ni Senator Marcos? Ngayon lang po, sa totoo lang, ngayon lang po talaga, direkta na bumira na si Senator Amy para matauhan yung kapatid. Nabudol yung 31 million. Alam niyo kung bakit? Ito po, mga pahayag ni Senator Amy. Ina-expect natin dahil Tatak Marcos, ginagamit niya na ngayon yung kanyang ama. Yung ama niya, yung sinasabi niya Marcos na tila humihiwalay. No? Yung akala ng 31 million magiging matatag, papunta tayo. Kaya nga nag-Department of Agriculture. Ano ba purpose nung pagde-Department of Agriculture ni Pangulong Marcos? No? Para sa agriculture natin, magkaroon tayo ng food security. Magkakaugnay po yan. Nag-DA secretary siya, sa kasabay na pangbanggit niya ng 20 pesos na bigas. Yun yung pangarap. Yun yung purpose ng pagdi-DA secretary niya. No? Mabuhusan niya yung pondo yung Department of Agriculture para sa ganun, matulungan yung mga magsaka, mapaunlad yung kanilang kabuhayan. In return, dadami yung ani natin. Pag maraming dami, dumami yung ani natin, magiging self-sufficient tayo sa bigas. Magiging 20 pesos ang bigas balang araw. O, yan yung isa. Mga major po itong sinabi ni Senator Amy. Ngayon, ano na tayo ngayon? Bakit tayo nagpunta sa Vietnam? Nakipagkasundo tayo sa Vietnam para supplyan tayo ng bigas for the next 5 years. Wala na yung self-sufficiency. Yung sufficiency na ng bigas natin. Yung pag-i-import sa Vietnam. Maganda po yun. Kaya lang hindi yun yung original na target eh. Ang original na target natin, kaya kayo nag-DA, di ba?
nag-Department of Agriculture para maging self-sufficient na tayo kahit sa bigas man lang. Okay. Ikalawa, ito po yung matatak daw ng Marcos, sabi ni Senator Amy. Yung Marcos, tatak ng Marcos na tatay niya, mass transportation. Tama nga naman. Dahil po si President Marcos, yung tatay, ang una nakaisip una nagpatupad ng mga mass transportation katulad ng LRT. O ngayon, ano na ngayon? Yung infrastructure. Ngayon, ano na yung infrastructure? Alam niyo, sa totoo lang, dyan po nyo madidifferentiate. Dyan nyo po madidifferentiate yung nagawa ngayon ni Duterte at saka ng administrasyon na to. Bakit po nagkukumahog? No? Bakit po nagkukumahog na umikot pa rin ng umikot sa iba't ibang bansa at baguhin ang konstitusyon? Isa lang po yan. To attract foreign investment. To attract. Bakit po? Tigil eh. Wala na po nagpupondo. Ang pangunahin pong pagkakaiba ni Pangulong Duterte, kaya po siya may build, na hindi na po aaminin nito ngayon ng mga kasalukuyan, no? Yung ability ni Pangulong Duterte na makakuha ng pondo, mapondohan yung kanyang proyekto. Akala nyo, sasabihin lang na itutuloy namin. 1 million pabahay taon-taon. May basihan po yan. 20 pesos na bigas, may basihan po yan. No? Meron pong basihan lahat yan. Kaya po ganyan, na 1 million. Binase po yan, sabi niya nga, build better more eh. Di ba? Mahirap pong hindi ko po maintindihan kung bakit po nanalo kayo, magkasama kayo ng mga Duterte, nanalo kayo, ang kinampanya nyo ay unity, nanalo kayo, ang kinampanya ninyo ay tutuloy ninyo yung magaganda, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Nung nanalo na, bigla kayo nag-eksperimento. Alam po ninyo, magkakaugnay po yan. No, may ugnayan po si Duterte sa pag-unlad ng Pilipinas. Nagkataon lang na kaya po na antala. Kasi nga, nagkaroon lang ng pandemya, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Alam niyo po ba kung anong pinakamataas na inabot ng ekonomiya natin? 2019, no? 2018. Kailan ba nagka-pandemya? Basta yung huling taon na walang pandemya. 2019? Yan, 2019. Yan po pinakamataas na inabot ng ekonomiya natin. Kaya nga po sila anong pangalan nun? Yung matandang Munsod, no? Si Sulita Munsod. Kaya lang, medyo nag-ulyanin lang si Sulita Munsod. Hindi niya alam na ang presidente noong 2019 ay si Duterte din. Kinakantsawan niya si Duterte, no? Dahil bumaba daw po yung ekonomiya natin noong panahon ng pandemya. Samantalang noong 2019 daw, ang taas-taas na nang inabot. Hindi lang naintindihan ni Winnie Munsod, na 2019, presidente noon si Duterte pa rin. Okay? Sa madaling salita mga kapatid, kung tinuloy po sana. Pakinggan muna natin baka kasi may nakalimutan ako. Ito ang dahilan sinabi ni kung bakit po nabudol yung 31 million. Ano lang naman to, wala pa 1 minuto. Pakinggan na lang natin si Senator Amy. Ito po ang kanyang dahilan kung bakit nabudol ang 31 million. Laking bagay ng 31 million votes, di ba? Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao at minsan tinatanong sa akin ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Ayun po, no? Yun yung tatak Marcos na ine-expect natin kasi meron na tayo di ba? Pero yun nga yung bago sa kanya dapat, yung agrikultura. Kasi susundan niya, kung ayaw niya sundan si Duterte, gusto niya yung tatak Marcos. Yun yung tatak Marcos, di ba? Masagana 99, di ba? Mass transport, LRT. Tapos yung mga malalaking infrastructure, mas malaki nga lang yung kay Duterte. Yun po yung ibig natin sabihin Kung sinundan lang yun ni PBBM, hindi po Ano po ang pinagkakaabalahan ngayon? Imbis po na yun ang pagkaabalahan. Kaya po, bakit ngayon lang po sinasabi ni Senator Amy na nabudol tayo? Kasi alam niya yung direksyon no? Pare-pareho tayo ang direksyon
ang idadagdag ni Pangulong Marcos kay Duterte yung food security. Ako nung nariyan pa ako, yung pinagtatanggol ko pa yan. Yan po yun sa akin eh. Kaya siya nag-DA dahil sa food security. Titiyakin niya na hindi na tayo mag-i-import. Yun po yung target eh. Eh po siya, ngayon pa lang, limang taon, mag-i-import tayo sa Vietnam. O di wala na kagad, tapos na termino niya, nag-i-import pa tayo. Sinuko niya na kagad yung sa food security natin. No? Ikalawa, yun nga po, mass transpo. Paano ka magmamas transpo eh? Tigil nga. Alam niyo kung bakit? Tigil. Walang nagpupundo. Kaya po ngayon, ang pinupush na nila, tchatcha. Ang tchatcha po, kaya patuloy, nagkakagulo na. Yung mga tao, ayaw na ng tchatcha dahil sa ginawa rin ni Martin. Dahil sa mga bayaran o pangako. O kahit walang bayaran. Eh yung mga taga Quezon City, hindi naman sila. Sabi nila, pumirma kami dahil pinangakuan kami. Yung pipirma, mabibigyan ng ayuda. Mali pa rin po yun. Di ba? Kaya sila pumirma dahil sa ayuda. Bakit po? Pipirma ka sa ayuda, ututo ka ba? Hindi po. Nakaranas sila panahon ni Duterte na may ayuda eh. Totoo yung ayuda eh. Yung tawag na ayuda, naranasan na yan ng tao. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Naranasan na po makatanggap ng ayuda, kaya naniniwala po sila na may ayuda. Di po ba? Ngayon, kung may ayuda, edi pumirma kami para makatanggap kami ng ayuda. Yun po yung dahilan nila ng pagpirma sa tchatcha. O bakit po? Instead na ipatigil. Di ba parang simple lang? Tigil na natin yung tchatcha. Nakakagulo lang eh. Lahat ngayon, ang dami na. Pati po yung simbahang katoliko na dating dehin bokiki na sa gobyerno ni Marcos. Ngayon, tutol na rin po sila ngayon sa tchatcha. Eh bakit po ayaw pong itigil yung tchatcha kahit po lahat halos tumututol na. Yung mga kakampi na lang nila ang gustong mag-tchatcha. Alam niyo kung bakit? Kapit sa patalim. Bakit kapit sa patalim? Wala pong matutuloy na proyekto eh. Wala pong nagpupondo eh. Magtapatan na tayo. Doon po magaling si Digong. Maghagilap ng pondo. Kaya po may build tayong malalaki. Ngayon, wala pa po nasisimulang malalaking proyekto. Panay tinutuloy lang yan. Lahat po ngayon, tinutuloy lang. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.